Tayo pinangaling. Minsan ba, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Dahil niloob mo, Panginoon Diyos, na kami ay maparito sa iyong iglesia upang kami ay patuloy na tumanggap ng mga salitang iyahayag mo sa aming kalagitnaan. Now we have come, O Lord God, in the time na kami po ay makikinig. Kaya mo ang aming mga puso at ang aming kaisipan ay maging handa sa pagtanggap ng mga bagay na iyahayag mo sa aming mga buhay, especially the truth. And let the Holy Spirit remains in us, and let the Holy Spirit, Lord, lead us, O Lord God, into your word, into your truth, O God. At naniniwala po kami na anuman ang mga bagay na aming maririnig ay magiging katibayan nito ng aming mga pananampalataya upang ang lahat ng mga paglilingkod namin ay maging kalugod-lugod at magbigay ng kalulatian sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Ama, sa mga kamay na walang sawa na nagkakalog ng kanilang handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksikat na gumapaw sa kanila, Panginoon Diyos, at kung hayaan na magkulang sila sa lahat ng kanilang mga pangailangan, sapagkat tapat ang iyong mga salita na ipinangako mo sa amin. Pinabalik namin sa Ama ang papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa Lord. John chapter 8, Juan, Kabanatang 8, verse 1 to 15. Kabanatang 8, talatang 1 hanggang po 15. Sabay-sabay po tayo. Datapos si Jesus ay napas sa bundok ng mga Olibo, at pagka-umaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. At siya ay nagaupo. Petri, sandali po. John chapter 3, 1, Kabanatang 3. Talatang 1 hanggang 15. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi nang siya'y nagsabi, Rabay, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus sa kanya'y sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok pa siya bilang kalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak. Sumunod si Jesus, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang taong panganak ng tubig at ng Espiritu, ay di siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman na, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu na. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Kinakailangan ng tao'y panganak ng muli. Umihip ang hangin ng kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Sumagot si Nicodemo at sa kanya sinabi, paano ang pangyayari ng mga bagay na ito? Sumagot si Jesus sa kanya sinabi, ikaw ang guro ng sa Israel, at hindi mo naunawa ang mga bagay na ito. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatotohanan namin, at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na naukol sa lupa, at hindi ninyo pinaniniwalaan, paano paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na naukol sa langit? At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. At kung paano itinaas ng Moises sa ilang ahas, ay gayon kinakailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Amen. This John chapter 3 says about to be born again. Juan, Kabanatang 3 ay nagsasalita tungkol sa ipagkapanganak muli. Be born again is not religious teaching or something like on just feeling. Ang kapanganakan muli ay hindi lang basta ito isang nararanasan sa ating mga karanasan sa ating mga damdamin o isang reliyoso pananampalataya. Yeah, because all the time we live
we are born again Christians. Sapagkat bawat sa atin ay naniniwalang tayo'y mga ipinanganak ng muling Kristiyano. That's why, even though we are not being born again, we are being born again, but just we believe I am born again Christian. Kaya kahit hindi man natin naranasan yung totoong tayo'y pinanganak ng muli, pero sa pamagitan ng ating pananampalataya, naniniwala tayo na tayo'y mga Kristiyano ipinanganak ng muli. But Jesus said, if you be born again by the word and Holy Spirit, you will move by the Holy Spirit. At sinabi nga po ng ating Panginoon Jesus na kung ikaw ay ipinanganak na muli sa pamagitan ng tubig at Espiritu, ang Espiritu mismo ang tunay na gagawa sa iyo. He said, even though we cannot see the wind outside of the wind, but through the leaves of the tree, we can understand this wind. At ipinaliwanag nga po ni Jesus ang katulad ng mga hangin na nakikita natin sa labas. Hindi man po natin ito lubos na nakikita, pero sa pamagitan ng mga dahon, ng mga halaman na gumagalaw, alam natin na mayroong hangin. Yeah. But to be born again, we can live by the Holy Spirit. Kaya naman naniniwala tayo na kung tayo ay nakaranas ng kapanganakan muli, tayo ay pangungunahan ng banal na It Espiritu. is not religious teaching or something physical feelings. Kaya hindi ito isang katuruan lamang na religyoso o isang damdamin o nararanasan natin sa ating mga buhay. Through book of the Apostle Pablo, we can understand those who are being born again, they are really changed their life. Sa pamagitan ng aklat ni Apostol Pablo, ang lahat ng ipinanganak na muli, tunay na babago ang kanilang buhay. Like us, Romans chapter 6, Romans chapter 6, you see, Roma, Kabanata 6. verse 6, knowing this, that our old man was crucified with him, the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Sa Roma, Kabanata 6, talatang 6, na nalalaman natin ang dating pagkatao ay kalikip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay mag-iba, at nang sa gayo'y huwag na tayo maalipin pa ng kasalanan. This verse also says about being born again. Kaya naman ang versikulong ito'y tumutukoy din doon sa tinatawag na kapanganak ng muli. Our old man, when our old man crucified with Jesus Christ on the cross, we can be born again. Na binabanggit nga po dito na kapag ang ating datihang pagkatao ay kalakip ng napako sa krus ni Kristo, tayo may papanganak na muli. But main purpose of the being born again is for the body of sin might be done away. Pero ang tunay na layunin po ng kapanganakang muli ay upang maalis yung katawang, mag-iba yung katawang salarin. We cannot overcome our sinful body through our mind. Sapagkat tunay nga po na hindi natin kaya mapagtagumpayan yung ating salaring katawan sa pamamagitan ng ating isipan. Only when Holy Spirit working with our spirit, at the time, we can overcome the sin. Magiging matagumpay lamang tayo kung ang banal na Espiritu Santo ay mismo ang kumikilos sa ating sariling espiritu. That's why through letter of the Apostle Pablo, we can understand, truly, after being born again, how much they have changed in the power of Jesus Christ. Kaya naman sa pamamagitan po ng mga aklat ni Apostol Pablo, makikita natin at papatunayan natin na kung talagang ang isang tao ay naipanganak na muli, lubos na sila, nababago. I want to say to you, do not simply believe in Jesus Christ. Kaya naman sinasabi ko po sa inyo na hindi lamang po tayo dapat na sapat na nananalig kay Jesus. You must check all the verses, every verses, and then through Bible, we check and ask Him to God by the Holy Spirit. At kailangan po natin siya sa ating mabuti ang bawat salita na nakasulat sa Biblia at siya sa atin din natin sa ating Panginoon Jesus ang ating mga buhay. Yeah, because you have this responsibility, your salvation. Sapagkat tayo mismo yung mayroong pananagutan sa ating mga kaligtasan. But if you go to the different way, there's no salvation. That's why you need check all the time, in your steps. Kaya man kung tayo po ay gagawin o gagawa ng ibang pamamaraan sa ating kaligtasan, ay kailangan po nating balikan kung ano po talaga yung tunay na nilalayo sa ating kaligtasan. Even though I'm pastor and missionary, but how long? Almost
30 years, but 30 years. But I couldn't understand what's the true meaning of the being born again. Sapagat mismo sa aking buhay, bagamat ako isang pastor na o isang misyonaryo, ay ilang taon bago ko naunawa mabuti yung pagkasilan na muli. 30 taon. Yeah. Just we also say I'm pastor and then I'm born again Christian. Like I said, members. That's why already be born again came into the kingdom of heaven. At alam ko sa buhay ko bilang isang mananampalataya, bilang isang pastor, at bilang ipinanganak na muli, lahat ng mga ipinanganak na muli ay makakapasok sa kalangitan. Yeah, but Bible is different. If you be born again, you really change and you lead by the Holy Spirit. Pero sinabi mismo ng Biblia na kung ikaw talaga ay ipinanganak na muli, ikaw ay pangunguna ng banal na Espiritu Santo at ikaw ay lubos na mababago. Yeah, you see, verse 1 and 2, and 9, diba? This Nicodemus came to Jesus by night and said to Jesus, Rabbi, teacher, we know that your teacher came from God. At katulad ng sinabi po dito sa 1 Kabanatang 3, talatang 1 at 2, may isang lalaki na Pariseo ng pangalan Nicodemo at lumapit sa ating Panginoon Jesus at sinabi niya, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Yeah, like at verse 10, diba? Jesus said to Nicodemus, I am teacher of Israel, like a teacher of the Lord. Sinabi nga po sa 1 Kabanatang 3, talatang 10, sinabi niya kay Nicodemo, ikaw pa naman ay guro. Yeah, but Nicodemus, he couldn't understand who's Jesus Christ, and then he would be born again. Kaya nga po maliwanag na sa pagkabilago ng kanyang pagiging guro ay hindi niya lubusan na nakikilala sa Yesu Kristo at hindi niya alam ang ibig sabihin ng kapanganakan. He wants to check if you are really from God, I can believe because through your signs. Sapagat nakita naman natin na yung kanyang paniniwala na si Jesus ay galing sa Diyos sa pamamagitan ng mga tandang ginagawa nito. Yeah, because today also same all those people, we are looking for signs from the believers. At ganoon din po sa kasalukuyan ng mga tao, ang hinahanap sa mga tao ay yung mga kababalaghang mangyayari sa kanila. Yeah, but there's no life in the signs. Pero tandaan natin, wala tayong masusuntungang buhay sa mga kababalaghang na gagawin ng But Santo. already many times I told you, do not pray to God the gift of the Holy Spirit. At maraming beses ko nga po sinabi sa inyo na huwag nyo ipapanalangin yung mga kaloob ng banal na Espiritu. Yeah, because there's no life in the gift of the Holy Spirit. Sapagkat wala doon ang buhay sa kaloob ng banal na Espiritu. That is not the spiritual gift only. That gift of the Holy Spirit come to our soul, that spirit. Sapagkat hindi ito masasabi po natin na tunay na kaloob sa ating Espiritu, kundi sa ating kaloob lamang, ang kailangan natin ang kaloob sa ating Espiritu. Yeah, especially if you fasting prayer and so much pray to God, you can receive the gift of the Holy Spirit. Kaya naman kapag ang isang tao po ay nagayuno o nananangin ng lubusan, ay maaari naman talaga niya matanggap yung mga kaloob ng banal na You Espiritu. see, almost pastors and then believers, we are looking for gift of the Holy Spirit. Alam naman po natin na hindi naman po mga pastor, kundi ang mga mananampalataya, ang laging hinahanap po ay mga kaloob ng Yeah, Espiritu because Santo. they want to show to others His power by the Holy Spirit. Sapagkat ang hinahangad ng mga tao ito ay yung kapangyarihang idinadaloy ng banal na Espiritu Santo sa kanilang buhay. But it's very dangerous. Before be born again, this is gift of the Holy Spirit. It's really dangerous. Pero alam natin na lubha po, napakadelikado ang isang tao po na magtatanggap ng kaloob ng banal na Espiritu Santo na hindi man lamang po naranasan ng kapanganak ng muli. Because when they receive gift of the Holy Spirit, they are using their signs and wonders to disconnect themselves from others and then judgment of others. Sapagkat kung ganito ang mangyayari, mas nanaisin po ng mga tao ito na kaya nila gusto po na maranasan ang kaloob ng banal na Espiritu Santo ay upang makilala mismo at upang gumana ang mga tao sa kanila. Yeah. Do you remember Pastor Rebecca and Pastor Bob? They also so much pray to God. Alam niyo po ba, alam ko nakikilala ninyo si Pastor Park at saka si Pastor Rebecca na kung saan sila po talagang mapanalangin. That's why Pastor Rebecca said, I just word of God by the Holy Spirit,
and then taught to us about church, about the churches. Kaya naman sinasabi niya po na sa pamagitan ng Espiritu Santo ay natanggap niya ang mga salita ng Diyos at itinuturo niya sa atin ang tungkol sa iglesia. That's why they try to like a training members in the church. Kaya naman ang ginagawa po nila ay sinusubukan po nila maturuan at sanayin ang kanilang mga miyembro. Like they have rules. If you are church workers, you have to pray how many hours, how many days you have to come to church. There's some rules like rules. At bilang po kanilang pagsasanay, ay sinasabi po nila sa kanilang mga miyembro, kung talagang gusto mo maging manggagawa, ay meron tayong patakaran na ganito dapat ang haba ng iyong pananalangin at kung ilang araw ka dapat manalangin. But when they are not follow or obey to church, they remove their position. Pero alam niyo po ba na kapag hindi sila sumunod doon sa kanilang patakaran na iyon, pwede silang alisin bilang manggagawa. Because one day, for example, there's an assistant pastor in the church or minister in the church, but they are not obeying the church. That's why they remove their position and then said to them, from today, you have to clean the CR. Kaya nga po, kahit na po halimbawa sa kanyang iglesia, kahit na ito po'y assistant pastor pa o may katungkulang mataas sa loob ng iglesia, kapag hindi sila sumunod sa katungkulan o doon sa tinatawag na patakaran na itinakda ng kanyang iglesia, yun ay aalisin sa kanyang pwesto at simula ngayon, ikaw ay tagalinis na lamang ng siya. Maybe Pastor Rebecca and Pastor Bang, they so much pray to God, that's why they open some spiritual eyes. They can see the problem of the members. Siguro nga po, na sa sobrang mapanalangin ni Pastor Rebecca at ni Pastor Park, ay nabuksan yung kanilang mga spiritual na mga mata, nakikita nila kung anong problema sa kanilang mga membro. Because Pastor Rebecca, he did not sleep in the room, only just prayer in the house, in the church. Sapagat ang totoo, si Pastor Rebecca hindi niya umuwi para matulog, kundi doon na mismo siya nananatili sa iglesia para lamang manalangin. Yeah, but suddenly, Pastor Rebecca died by cancer, also Pastor Bang. Pero alam natin kung anong kinamatay ni Pastor Rebecca at ni Pastor Park, cancer na tanong natin. Because that is very dangerous, because God let them allowed to that kind of disease, cancer, and then Sapagat dahil doon sa kanilang maaring hindi kamalayan, ay naging delikado para sa kanila yung kanilang ginawa. Kaya naman ang Diyos na rin siguro ang gumawa ng paraan para makaranas sila ng ganong klase kalalang sakit. That's why if you are not really born again, do not pray to God, give the Holy Spirit. Yan ang dahilan kung bakit kung hindi mo pa talaga nararanasan ng kapanganakan muli, huwag mo nang ihingin ang kaloob ng banal na So Espiritu. this time, just pray to God, be born again, really be born again. Sapagat sa kasalukuyan ang dapat na ipanalangin mo at maranasan mo ay ang kapanganakan muli. That's why now our teaching is in the Canaan, diba? Not really, already now in the Canaan. Sa kasalukuyan, ang ating makatupan ngayon ay wala na doon sa ilang kundi nasa Kanaan. Already, be born again means already we are in the Canaan. That's why they are so strong spiritual world. Kaya nga po, kung sinasabi natin na yung mga nagiging karanasan nila ang ating pinapag-aralan doon sa Kanaan, ibig sabihin, naroon na sila doon sa spiritual na pakikipaglaban. People, Israel people into the Canaan, God said that you kill all the men and then let them drive out from all the... Sapagat bago nga po sila pumasok sa Kanaan, ang inuutos sa kanila ng Diyos ay patayin ng lahat ng taong naninirahan doon sa Kanaan. But however, after they receive from the tribes and then let them leave, diba? And then not cast out, drive out, and then let them stay there. Pero ang nangyari po, matapos po matanggap ng bawat tribo ang kanilang kanya-kanyang ating lupain, hindi nila pinalayas at hindi nila pinatay yung mga tao po na naninirahan sa lugar na yun at hinayaan pa nila na manirahan kasama nila. Yeah, because they want to using other tribes as their servant. Sapagat ang linoloob at inanais ko ng mga tribong ito ng Israel ay gawing alipin yung mga taong naninirahan. Also, some tribes in the mountain, they are so strong. That's why they are the people we cannot overcome. That's why they don't like
they did not drive out. At maaari nga po na yung mga nanirahan doon sa lugar na bundubugin na kanilang aariin bilang kanila ay mga nakatira'y malalakas, malalaki. Kaya siguro sinabi nila na huwag na lang natin silang palayasin at hindi nila natin sila kakayanin. That's why all other tribes become salt in their sight. Kaya nga po yung mga tribong yon na hindi nila pinalayas, yun po'y nagsilbing tinik sa kanilang mga tagilan. Now, during our prayer meeting, we are reading the book of the Judges, we can understand what happened at the time. Sa kasalukuyan po, sa ating pong pananalangin sa umaga at sa hapon, ang binabasa na po natin ngayon ay aklat ng mga hukom. At doon, malalaman natin kung anong kanilang mga naging karanasan. Time of the Judges, that is only 300 years. During 300 years, God called 12 judges to save Israel. Ang pagkakataon yun ng mga hukom ay umabot lamang ng 300 taon. Sa loob ng 300 taon na yun ay tumawag siya ng 12 hukom. Yeah, because all the time they commission to God, diba? They worship to idols because they accept totally not from other tribes. Sapagkat ang paulit-ulit na nangyayari ay gumagawa sila ng kasalanan at humingi sila ng kapatawaran at ginagaya pa nila yung ginagawa ng ibang tribo. So when they commission to God, God let the other tribes be strong and then destroy Israel. Kaya man kapag sila po ay nakakagawa ng kasalanan, ang nangyayari po ay magtatayo ang Diyos ng mga malalakas na mga tribo upang sila'y kalabanin at talunin. That's why all the time, again, they depend, asking to God for forgiveness. That's why God called other judges and saved Israel. At dahil dito ay paulit-ulit sila humingi ng kapatawaran sa Diyos, at kapag sila po ay nakahingi ng kapatawaran, ang Diyos naman ay magtatayo ng mga hukom na kanilang hinihingi para manguna sa kanila. That is now our spiritual life in the world. At alam niyo po ba na iyan ang ating spiritual na pamumuhay sa mundo ito? I don't know yourself, still you are in the wilderness or in the Canaan, I don't know. At hindi ko rin alam kung kayo po ba ay nasa ilang baba o nasa Kanaan na. But if you are in the Canaan, you can understand now my teachings. Sapagkat kung kayo nasa Kanaan na, maintindihan ninyo ang aking tinuturo. Yeah. Okay, anyway, this is first about people again. And night, this Nicodemo meeting to Jesus Christ. That is in the evening. That is darkness, time of darkness. Like I said, on the day. Sa binasa nating talata, gabi nagpupunta si Nicodemo sa ating Panginoon Jesus upang makipag-usap. Pag sinabing gabi, ito po ay tinatawag na kadiliman. Yeah, because from verse 19 to 21 said, like it's verse 21, but he who does the truth come to the light, because this may be clearly seen there been done in God. Sinabi doon sa 19 hanggang 20 na ang lahat ng sino mang lumalapit sa ilaw ay tinatakasan yung tinatawag na kadiliman. Yeah, means if we be born again, you have to come to truth, come to the light. Ibig sabihin, kung tayo ay tunay na ipinanganak na muli, tayo ay lalapit sa ilaw. Yeah, because usually this John chapter 1 from verse 1 to 21, that is one sentence. We have to check all the verses. Sapagkat alam po natin na isa naman po ang pinatutukuyan ng Juan Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 21. Kaya dapat natin siya sa atin. When we understand from verse 1 to 21, we can understand the meaning of the being born again. Sapagkat kung maunawaan natin ang mga versikulo mula 1 hanggang 21, ay maunawaan natin mabuti kung anong ibig sabihin ng ipinanganak na muli. Yeah, especially verse 13 hanggang 15, one more time. 13 hanggang 15. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. At kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Yeah. This verse 30 to 15 says about me born again. Alam niyo po ba na ang talatang 13 hanggang 15 ay tumutukoy sa kapanganakang muli? 14, you see 14, as Moses left the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be left out. Sinabi nga sa 14 kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas,
ay gayong kinakailangang itaas ang anak ng tao. And then, if you want to be born again, you have to let that the cross and Jesus Christ who is on the cross, and then you can be born again. Ibig sabihin, kung talagang unais natin may panganak na muli, ay kailangan may taas yung krus. At yung krus na yun ay naroon si Yesu Cristo upang tayo makaranas ng kapanganakan. That is Numbers chapter 21, diba? That we have to understand. That's why Numbers chapter 21. Ito po ay nakasulat sa Bilang, Kabanata 21. Yeah, from verse 4, diba? Verse 4. 4. Verse hanggang verse 9. Okay, sabay-sabay. 9. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor na napasadaang patungo sa dagat na mapula upang lumiko sa lupain ng Edom. At ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan. At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. Bakit ninyo kami pinasampa mula sa Egypto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig, at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa aming manang ito. At ang Panginoon ay nagsugo na mababangis na ahas sa gitna ng bayan, at kanilang kinagat ang bayan, at maraming tao sa Israel ay namatay. At ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, kami ay nagkasala, sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon. At laban sa iyo, idalangin ko sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas, at idalangin ni Moises ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin. At mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at itinatong sa isang tikin. At nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. This Bible said special way of the king from Canaan to Egypt. At sinabi nga po ng Biblia na mayroong pong tinatawag na special king. Yeah, the way, the road of the Meron way din of the kings. meron po tinatawag na natatanging magiging daan ng magiging hari. That's why from Canaan to Egypt, within 3 days, they can visit Canaan or Egypt. Kaya naman kung tutuusin po mula sa Canaan hanggang sa Egypto ay maaari po nilang bisitahin dito sa loob ng 3 araw. That's why after they cross over the Red Sea, they expect they into the Canaan through that way. Kaya naman naniniwala sila, ang paniniwala po nila na kapag sila may nakatawid na doon sa dagat na mapula, ito yung magiging daan na mararating kagad nila ang Canaan. But after God changed His way, they angry to God. Pero pagkatapos po na baguhin ng Diyos ang kanyang daan para sa mga salita, ay nagbago ang kanilang isip at nagkaroon sila ng galit sa kanilang puso. Verse 4, they discourage to God. Why? Because on the way, about the way. Sa 4 nga po ay nagkaroon ng tinatawag na galit o kakaibang damdamin ang mga tao dahil doon sa pagkakaiba ng daan. The way, that is God's will. God stayed from Egypt and make them into the Canaan. That is God's will. Tandaan po natin na ito ang kalooban ng Diyos na mula doon sa Egypto ay dalhin sila sa Canaan. But they don't like to follow to God. They are asking to God, God, we have to do according to our will. Pero ayaw nilang sundin yung nais ng Diyos at ang gusto po nila ay gawin yung ayon sa kanilang kalooban. And then verse 5, they also angry to God about their food and dreams, even though they didn't like the manna. At pagdating doon sa 5 ay nagalit din sila sa Diyos dahil lamang doon sa pagkain na kanilang kinakain na sa inumin na kanilang iniinom, lalo na sa ayaw nila sa manna. That's why God sent to them the fire snakes, the serpent, that they beat the people and then died. At dahil nga po dito ay nagsugo ang Diyos na mababagis na ahas sa gitna ng bayan upang sila'y kagatin at maraming tao. Verse 7, that's why people asking to Moshe, and then Moshe pray to God. Kaya naman sa 7, ang bayan ay naparoon kay Moises upang sila ay ipanalangin sa Panginoon. And then verse 8, that's why God said to Moshe, make the fire serpent and then set it on the pole. At pagdating doon sa 8, iniutos ng Panginoon na gumawa ng isang mamagsik na ahas at ipatong ito sa isang tikin. And then everyone who is beaten look up
you look up and then see the fire serpent, you can be healed. At ang bawat taong makagat ay mabubuhay sa sino mang titigil sa ahas na sa tiking. That's why Moses made the bronze serpent and then the put on the tree. Kaya naman si Moises ay gumawa ng isang ahas na banso at ipinakong sa isang tiking. Yeah, that's why even though when they beaten by this poison snake, look up the serpent and then they live. Kaya naman kahit na sila ay makagat ng ahas, pero kapag sila ay tumingin doon sa ahas na banso na ginawa ni Moises doon sa tiking, sila ay nabubuhay. Now, God understands man's character. Alam ng Diyos, naunawaan ng Diyos kung ano yung mga bagay na nararanasan. All the man's character same. Jews, even though Filipino, Korea, we have same character. Sapagkat pare-pareho lamang talaga ang mga katangian ng mga tao, kung man ito, Pilipino o Koreano. You are now not in the wilderness. That's why there's no problem, even though in God, in God. Alam ko po na wala po tayo sa tinatawag na ilang, kaya naman alam natin wala tayong ganung karanasan ng problema sa Diyos. Yeah, but if you are saved like a sister people, now you are in the wilderness, we'll say, we'll be like as a Israel people. Pero naniniwala tayo na kung tayo ang lalagay doon sa posisyon ng mga salita sa karanasan nila sa ilang, gagawin din natin yung ginagawa ng mga Israel. Yeah, because when Adam and Eva commissioned in the Garden of Eden, the devil came to us. Sapagkat alam natin na matapos po magkasala si Adam at si Eva doon sa hardin ng Eden, yung diablo mismo ay nasa atin. From that point, all the time, men don't like the power to God. Only just want to work by on ourselves. At mula roon ay ayaw na ng mga tao na sumunod sa Diyos. At ang gusto ng mga tao ay gawin ng kanyang sariling kalooban. Even though they saw signs and wonders from Egypt, but all the time they complain angry to God. Kaya naman sa kabila na nakita nila yung mga tanda at kababalagan na ginawa ng Diyos para sa kanila, lagi silang nagre-reklamo pa rin sa That's Diyos. why when they angry to God, God said to them, fire serpent. Why? Why fire serpent? At sa kabila, sa mga bagay na nangyari sa kanila, nakita ng Diyos sa kanila, kaya naman nagpadala ng isang mabangis na ahas sa kanila. Bakit nga po ba mabangis na ahas? Yes, because this fire serpent, that is shadow of the devil in the Garden of Eden. Sapagkat alam natin na yung mabangis na ahas na yun ay anino ng diablo na nandun sa Eden. You have like a serpent in your heart, like a devil. That's why you are beaten. You can all the time you complain to me, and you will be beaten by the poison snake. Ibig sabihin, ang bawat sa puso atin ay nagtataglay ng diablo sa ating mga puso. Kaya naman lagi kung tayong kinakagat o tinutok lang dito. Yeah, but thanks God, God is really merciful God. He's a love. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat siya isang mahabaging Diyos at isang maibiging Diyos. Yes, all the time during Old Testament times, even though nowadays, but when we ask to God forgiveness, His favor, all the time He forgive our sin and accept us as a son. Kaya naman mula doon sa ilang hanggang sa kasalukuyan, kapag tayo humingi ng kapatawaran sa Kanya, naroon pa rin ang pagtanggap niya sa atin bilang kanyang mga anak. You have to understand, the fire serpent, that is the devil. Now, God said to Israel, want to say to Israel, now you complain to me because the devil in you. Kaya unawain natin mabuti na yung mababangis na ahas na yun ay pinadala sa kanila ay anino ng diablo na pinapaunawa ng Diyos sa kanila na kaya kayo nagre-reklamo sapagkat ang diablo ay nasa. That's why when they angry and complain to God, God sent to them the fire serpent, and then they can beat and then die. Kaya naman ipinadala ng Diyos ang mababangis na ahas na yon sa kanila sapagkat naroon ang kanyang galit at pagre-reklamo sa kanila at ang sinong makagat nito ay namamatay. But God said to Moses, you make same poison snake and put in the holes. Pero ang Diyos mismo ang nagutos kay Moises na gumawa ng isang ahas at ilagay ito sa ibabaw ng tiking. Yeah, at the time Moses can put the same fire serpent on the Torah, but he made bronze serpent. Makikita mo natin dito na
maaring gawin ni Moises na lamang na kumuha siya ng isang makamandag na ahas at iyon ang ilagay sa ibabaw ng tikin. Pero ang ginawa niya ay gumawa siya ng isang tansong ahas at iyon ang kanyang inilagay. Yeah, because this problem is not only one time, all the time. That is our character. That's why Moses made bronze serpent and put in the pot. Sapagkat alam ni Moises at naunawa ni Moises na ito'y paulit-ulit na mangyayari sa atin, sa lahat ng mga tao, sapagkat ito'y taglay na po nating katangian. Kaya gumawa siya ng isang tansong ahas at yun ang inilagay sa ibabaw ng That's tikin. why Jesus said about this one. John chapter 3 verse 14, and as Moses left up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be left out. At ito yung binabanggit ng ating Panginoon Jesus doon sa umat na manatang 3, talatang 14, na kung paano itinaas si Moises sa ilang ng ahas, ay gayon kailangan itinataas ang anak ng tao. That's why Jesus said, same is when you see the cross and then believe, you can be saved. Kaya nga po, ito'y parang sinasabi ng ating Panginoon Jesus na kapag nakita ninyo ang krus, kayo ay maliligtas. But Jesus, this true meaning, first, you have to really understand all the time you are beaten by the poisonous snakes. Pero ang totoong ibig sabihin nito ay kailangan maunawaan ng bawat sa atin ay laging tinutok lang ng ahas. Yeah, he's saying you have this devil in your heart. That's why you cannot do good because the evil is all the time is in you. Ibig sabihin ng bawat sa atin ay nagtataglay ng diablo kaya naman hindi tayo makagawa ng mabuti sapagkat iyon ang ninanais ng diablo na nasa atin. Yeah, but don't worry because I died for you on the cross. Pero wag tayong mag-alala kasi sinasabi sa atin ng Panginoon Jesus na matay siya para sa atin doon sa That's why krus. when you see me on the cross, that is means you died on the cross. You ultimate died on the cross. Kaya naman kapag nakikita niyo ako sa krus, kailangan isipin yung mabuti na yung datihang pagkatao ay namatay na kasama sa krus. Now Jesus Christ, people died on the cross. He said to disciples. At ito'y sinabi ng ating Panginoon Jesus bago siya namatay sa krus. He said to disciples. Now he want to explain to about people again, the meaning of people born again. At ipinapaliwanag ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad kung paano yung panganganak na muli. If you want to understand people again, you first understand about yourself. You have the devil. Kaya naman kung nais natin maunawaan yung kapanganak ang muli, kailangan natin unawain ang ating mga sarili na taglay natin ang diablo. Not only one time, all the time, you cannot follow and serve to me because of the devil. Hindi lang ito isang beses, kundi pa ulit-ulit sapagkat hindi natin kakayanin na maglingkod sa Kanya sapagkat ang taglay natin ng diablo. You see, when we read the Bible, like as a book of the Judges, even though there's something angry mind to them, diba? There's something angry mind to them. Kaya nga po, di ba, isipin natin mabuti na kapag tayo pinagbabasa ng aklat ng hukom, nagkakaroon din tayo ng galit sa kanila. Yeah, because why? We cannot understand. Why they commission to God and then God kill them and then come back again, commission, come back again all the time. Bakit? Sapagkat makikita natin na bakit nangyayari sa mga tao ito na paulit-ulit sila na nagkakasama sa Panginoon na paulit-ulit din sila bumabalik sa Diyos. Like as monkeys, they again, even though they caught by the man's hand, but again they want to eat and then caught. Kaya nga may tuturing na para silang mga unggoy na paulit-ulit na ginagawa yung mga mali na kanyang ginagawa. Yeah, but we have to understand. We are same men, not different. Pero tandaan natin, lahat tayo mga tao ay pare-pareho, walang pagkakaiba. If you are really same, if you are in the Canaan, you will commission to the same sins. Kaya naman kung tayo mismo yung nandoon sa Kanaan o nandoon tayo sa ilan, pareho din kasalanan ang gagawin natin. Even to this time, let's check ourselves. Kaya naman sa oras na ito, maaari natin siya sa ating ng ating mga sarili. Can you really follow to Jesus, fully follow Jesus Christ? Kaya ba natin lubos at sumunod sa ating Panginoon sa Kristo? I know, I cannot really follow to Jesus Christ. Naniniwala ako na maging sa aking sarili, hindi ko kayang sumunod ng lubos kay Kristo. Even though I want to do, but I cannot because I'm not strong. Okay? Okay, put down. Sapagat nararamdaman ko na kahit na gusto kong gawin ito, hindi ko ito magawa sapagat meron akong kahinaan at lagi akong bumabagsak. You know, in Korea, there's some heresy church in Korea. Sa kasalukuyan ay meron tinatawag na likong na iglesia sa Korea. One church name is Manmin Church, Old-Nation Church. That is heresy. Ang isa sa pangalan po ng kanilang iglesia ay Old Nation Church o Manmin Church. There are many members, but of course now head pastor is in the church.
Alam niyo po ba na marami silang miyembro pero yung kanilang mismong pastor ay nakakulong ngayon. The pastor is now, I think, almost 80 years old, right now in the jail. Ang kanilang pastor ay may edad ng 80 pero nakakulong ngayon. Yeah, because he is with very old, only just very young virgin members. Sapagkat ang ginawa ng pastor na ito ay sinipingan niya ang kanyang membrong napakabata. This church is not so far from Sunak Church. That's why I know that church. At itong iglesia nito hindi malayo sa Sunak Church, kaya kilala ko ang iglesia. Also, the senior pastor is very famous in the world. There are many seminars held in the Philippines many times. At dahil nga itong pastor nila ay napakasikat hindi lamang sa Korea kundi sa buong mundo at maging dito sa Pilipinas. There are signs and wonders in the seminar. I know. At nakakaranas din po sila ng mga tanda at kababalagan sa mga pag-aaral na kanyang ginagawa. You know why? Because there are some church leaders made their head pastor is like a level of the Holy Spirit. Sapagkat alam niyo po ba na yung kanilang mga manggagawa sa loob ng iglesia ay tinuring po nila na yung kanilang pinakapastor ay parang kapantay, katulad ng banal na Espiritu. Yeah, that's why they let the members, our pastor, only our pastor, true pastor, he's true servant of God, like I said, Holy Spirit. Kaya nga po sinasabi po ng mga miyembro nila na ang aming pastor lamang ang tunay na lingkod ng Panginoon, katulad siya ng banal na Espiritu. I cannot explain to the level of time, but there's many problems. At marami rin po silang naging problema. Why this starts wonders? Because the members they believe in God. They believe they are also pastor. If our pastor pray for me, and they believe. Siguro nga, magtatanong tayo, bakit nararanasan nila mga tanda at kababalagan sa kabila ng lahat ng problema na kanilang naranasan? Ito'y dahil doon sa pananampalataya na taglay ng mga miyembro. Kaya kung pinapaniwalaan nila na kaya ng kanilang pastor, mangyayari. Yeah, you know why you are not healed, even though we are pastor man, we have to pray not healed. You know why? Because you are not believing. Alam niyo po ba na kahit na ipanalangin po kayo namin ni Pastor Manny kung kayo po ay may karamdaman, bakit hindi kayo gumagaling? Kasi hindi kayo naniniwala. Yeah. Even though we have no power, but if you really believe God will working through our pastor, will be healed. Sapagkat tunay nga po na wala kaming kapangyarihan. Pero kung kayo ay may paniniwala at pananalig sa iyong mga sarili na sa pamagitan ng panalangin ng aming pastor, kami gagaling ka. You know why is that Origin Church has become very big church, why so strong? Because the pastor all the time said to members, obey to the Lord. Alam niyo po ba na kung bakit naging sikat o naging kilala yung iglesia na yun ng All Nation Church? Sapagkat sinasabi po na kailang pinakapastor sa kanyang mga miyembro, ang dapat niyang gawin ay sumunod sa Panginoon. Yeah, they try to all the members training. On the training, obey to the Lord. At ang lagi po nilang ginagawa sa kanilang pinakapunong pastor ay sumunod ang kanilang mga miyembro sa kautusan. That's why in the church, even the senior pastor to all the pastor, they said, if you have sin like this, masturbation, you will go to hell. Kaya po, kahit halimbawa po na isang miyembro ay sinasabi ng mga pastor na sa kanilang mga miyembro, kahit na simple lamang kasalanan na ginagawa ng mga kalalakihan ng kasalanan, pupunta ka na sa impyerno. Yeah. But you know, today, many youth, but even the Christian youth, they have the same sins. Pero alam ko po na kahit na mga kabataang lalaki ngayon, Kristiyano na sila, ginagawa pa rin ng ganung kasalanan. But don't worry about your sin, because God not angry to your sin, angry to God, angry to devil. Sapagat huwag kayo pag-alala, hindi nagagalit ang Diyos doon sa kasalanan ninyong ginagawa, nagagalit ang Diyos doon sa diabo na gumagawa nito. Anyway, I heard some young new members, they remove their things. May naulinigan ako ng mga kabataang Kristiyano. They members. Youth members. Yung kanilang mga miyembro, alam mo po man na naulinigan ko na ilang mga kabataang miyembro nila na tinanggal nila mismo yung kanilang hari. Tinanggal niya. Because all the time,
from senior pastors or some pastor, they said, if you have some masturbation, we'll go to hell. Sapagkat yun nga po, sinasabi ng pastor nila, kapag kayo ay nagkakasala ng mga ginagawa ng mga kalalakihan, kabataan kalalakihan, pupunta kayo sa impyerno. That's why they don't like go to hell. That's why they go to hospital and then. Kaya nga para hindi sila mapunta sa impyerno, pumunta sila sa ospital, pinatanggal na lang. But how about now senior pastor in the jail after sentence? How many sentence? 16 years sentence. Pero ang problema, di ba, sinasabi niya na nagkakasala yung kanyang mga miyembro, sino ngayon nakakakulong? Yung pinakakulong pastor. At ilang pong taon? 16. 16 na taon siyang dapat. Maybe I think before he came out from jail, he died in the jail. Siguro nga po, bago siya po makalabas doon sa kulungan, baka mamatay na siya sa kulungan. They don't know what's be born again. That's why they are not on the freedom. That's why they like. At dahil nga po, hindi po nila alam yung tinatawag na kalayaan, yung pinagkaloob na sa kanila ng Panginoon. Kaya para hindi sila magkasala, pinaputol na lang nila. What? Kayo, mga kabataan lalaki, gusto niyo paputol? Okay, I'm sorry because this is my for you. I testify myself and I stay in Japan. Ito po ang aking patotoong na karanasan po sa Japan. In 1998, I went to Japan. 1998 po nang ako'y pumunta sa Japan. But Japan is so different from Korea. Napakalaki po ng pagkakaiba ng Japan sa Korea. So much spiritual and sexually so much open in Japan. At alam niyo po ba na kung kayo mapaparoon sa Japan, masyadong naglipa na yung mga kasalanang sexual. Yeah, even though at night, like I said, after in the evening, 12 o'clock, on the TV, there's porno video. At alam niyo po ba na kapag kayo nasa Japan, lalo na kapag alas 12 na ng gabi, ang pinapalabas nila ay mga X-rated. Surprised, but how about just sometimes after seeing, come on, watch TV. At alam niyo po ba, aminin ko sa inyo na nanonood din ako. Pinapanood ko sa television. Yeah, not only that one, so much dangerous. Japan is so dangerous. The spiritually dangerous place in Japan because sexual practice. Pero alam niyo po ba na hindi lamang gano'n na nagiging kasalanan masasabi ko sa Japan sapagkat naglipa na nga po doon yung mga sexual na kasalanan. At hindi po ito isang talagang normal na magiging spiritual na pamumuhay mo sa Japan. That's why it was my problems because all the time commission to sexual. At yun yung nagiging problema ko nung ako'y naroon sapagkat paulit-ulit na ako'y nagkakasalan sa sexual. Yeah, that's why all the time I come to church and repent again, repent. Kaya man paulit-ulit niya ako pumupunta sa iglesia namin para humingi ng kapatawaran ng pagsisisi. Yeah, because from my mind, even by the action, I commission to God. Sapagkat naging sa aking kaisipan ay naniniwala akong nagkakasala ako sa Diyos. I want to stop, but cannot because the devil working in my heart. At inisip ko na dapat na talagang tigilan ng aking ginagawa pero hindi ko ito magawa sapagkat mas malakas yung gawa ng diablo sa aking That's puso. all the time I can see my sin and then come to church, repent. Kaya naman ang lagi ko nakikita yung kasalanan ng aking ginagawa at paulit-ulit akong pumunta sa iglesia para magsisi. Yeah, you know how that. At that time, really, I was under the grace of Jesus Christ. At alam niyo po ba ang nangyari? Naranasan ko yung tunay na biyaya ni Jesus Cristo. At that time, after near true repentance, I can feel God put my sin and then I am free. Sapagkat naniniwala ako na sa pamagitan ng kanyang biyaya ay napatawad yung aking kasalanan at ako'y pinalaya. Also, it was very hard to stop smoking. Naging mahirap din sa akin ang itigil ang paninigarilyo. On just 1 week, 10 days, stop smoking, but again, I smoke. Ang nangyayari dun sa akin ay isang araw, ititigil ko, pero pagkatapos nun ay susunod na naman, naninigarilyo. Yeah, that's why when I smoke, try to smoke, and then burn my hand, and then smoke, burn my hand. It's painful, but I want to stop, but cannot. Kaya ang ginagawa ko nun para matigil ako sa paninigarilyo, pagkatapos ko manigarilyo, dito ko na lang pinapatay sa aking kamay. Para kumbaga, para matigil ako paninigarilyo, pero hindi ko. Even though after Sunday worship service,
I went to outside and then smoke and then come back for afternoon worship service. Alam niyo po ba na maging sa araw ng pananambahan, pagkatapos nito, ilalabas ako, pupunta sa malayo, maninigarilyo, pero babalik na naman ako sa iglesia para lang sa ikalawang pananambahan. I think some different place with the smoke. Nagtatago ako sa ibang lugar para lang makapanigarilyo, para hindi malata, kakain ng mabugang. But thanks God, because at that time, I cannot judge other brothers and sisters. Pero salamat sa Diyos sapagkat hindi ko nakuha ang hatulan ng mga kapatid. And I told you, that's why I cannot judge my pastor in Japan. Kaya nga po hindi ko rin nakuha ang hatulan ng aking pastor sa Japan. Yeah, because even though after seeing the pornography and then feel something, but that is also commit adultery. Same commit adultery. Sapagkat naniniwala ko na hindi ko man nagawa yung kasalanan ng pastor, pero sa pamagitan po ng panonood ko ng telebisyon ng mga sexual na palabas, ay katulad din yung kasalanan niya na nagawa ko. Yeah, but thanks God, because at that time, really, I was under the grace of Jesus. Pero nagpapasalamat ako sapagkat sa panahon iyon ay naranasan ko yung nasa ilalim ako ng biyaya ng Panginoon Kristo. After see my sin and then be humble and then serve to God, serve to members, serve to brothers and sisters. Pero matapos ko makita yung kasalanan ko, ako'y nagpakumbaba, naglingkod sa iglesia, naglingkod sa mga kapatiran, naglingkod sa lahat ng mga tao. And then time come, God answered to my prayer and stop smoking and sin. At dumating ang pagkakataon na tinugon ng Diyos ang aking panalangin at siya mismo yung gumawa ng daan para matigil ko lahat ng aking kasalanan ginagawa katulad ng paninigarilyo. But you know, even though after become pastor, when I become proud about, I have proud mind. Okay, God let me see to. Pero alam niyo po ba na matapos na ako'y naging pastor na, ay dumating pa rin sa pagkakataon na sa aking buhay na naging mapagmataas ako. At dahil dito, nagpatuloy pa rin ako nagkasala sa Diyos. If you have same mind, it's a chance to come back to God. At naniniwala ko na kung kayo man ay nakakagawa ng kaparehong kasalanan, ito po yung pagkakataon niyo para manumbalik kayo sa Diyos. You know, yesterday, last night I saw angry to myself. Kahapon o yung isang gabi ay nagalit ako sa aking sarili. Yeah, because January 11, that's why some person said to me, "Happy birthday, Pastor, happy birthday, birthday." Sapagkat noong Enero 11 ay marami pong text. Marami nag-text sa akin na sinabi nilang happy birthday, Pastor. Yeah, but I did not answer to them. First time I did not answer them because I have no mind about the happy birthday. Ay dahil nga po wala po akong kaisipan para sa mga kaarawan, kaya hindi ko po sila nireplyan. Yeah, because I'm Korean, but different culture about the happy birthday. At dahil Koreano nga po, iba po yung aming selebrasyon kapag kami ay may kaarawan. Because in the Korea, all the time in the birthday we cook seaweed sauce and then eat because when we eat the seaweed food and then remember our mother's suffering. Sila po kasi, sa Korea po kasi kapag kanilang kaarawan, ang tangi pong inihahanda nila ay yung sabaw na iniinom ng mga nanganganak. Kaya po yun ang kinakain nila kapag may kaarawan nila para ipaalala sa kanila yung sakit na naramdaman ng nanay nila nung ipinanganak. That's why I don't like Christmas style birthday because they spend so much money and then dancing. It's stress too. Kaya nga po, hindi ko gusto yung mga pag-celebrate ng mga kaarawan ng mga Pilipino sapagkat gumagastos ng malaki at sayawan dito, sayawan doon. Also, my person is important, it is important. My be born again, that is truly is important. At para sa akin, hindi na mahalaga kung ano man yung aking normal na kaarawan. Ang pinakamalaga sa akin yung araw ng aking kapanganakan muli. Also, Korea, there's different birthday. According to lunar calendar, different birthday. At kakaiba nga po yung aming kaarawan sa Korea sapagkat ang ginagamit namin ay lunar calendar. That's why when I see the text, it just burden to me. I don't like text back to them. Kaya nga po naging kabigatan sa akin yung mga bumati sa akin ng happy birthday at na-stress ako. Hindi ko alam kung paano ko sila i-reply. Yeah, because still I have strong my own self, it's my old man strong.
strong. Hindi niyo ako masisisi sapagkat mas matindi pa talagang gumagawa sa akin yung aking lumang pagkatao. It is not important my culture, Korean culture, or my own some opinion. It's not important. But already strong. I have still strong my own self. So sa gabing ito, hindi natin pinag-usapan kung anong klaseng kultura o kung kaanong klaseng kaugalian meron kami sa bilang Koreano. Pero ang tunay na namamayana sa akin na yung aking lumang pagkatao. Yeah, because if my old man already nearly 100% died, there's nothing feeling, di ba? Even the testing or not outside or different mind. Sapagkat kung tunay ko na namatay na yung aking lumang pagkatao, hindi na ako malulungkot pa o hindi na ako magagalit pa kung may bumabati man sa akin ng happy birthday. But when I their texting, it can stress to me because still I have my strong myself. Pero kabaliktaran, sapagkat habang natatanggap ko yung mga text ng happy birthday sa akin, ay mas lalo akong nagagalit at nagkakaroon ako ng maling kaisipan. That's why last night I lay down, oh God, please kill me. Kaya isang gabi, habang ako'y nakahiga, sinabi ko, patayin mo na lang kaya ako, Panginoon. God, still I am strong my own self, kill me. Kaya patayin mo na lang ako, Panginoon, kasi mas matindi yung aking lumang pagkatao. Yeah, we are all saying we have own mind. That is our. Tandaan po natin, ang bawat sa atin ay pare-pareho at meron tayong tinatawag na dating kaisipan o yung ating lumang pagkatao. But this our old man connect first Adam and devils. Pero tandaan natin, ang lumang pagkatao natin, konektado lamang ito sa unang Adan, sa Diablo. Thanks God. That's why we have to all the time we have to take cross and follow Jesus Yan ang Christ. dahilan kung bakit kailangan nating pasalin lagi ang ating krus at sumunod kay Kristo. Yeah, thanks God, because still I can see my old man and then can come to the cross. At pinapasalamatan ko ang Diyos sapagkat habang nakikita ko ang aking kahinaan, mas lalo akong nagkakaroon ng pagkakataon na lumapit sa krus ni Kristo. Until we meet Jesus Christ, until we die, we can see our old man. Ibig sabihin, habang hindi hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, ay makikita natin yung ating lumang Yeah, pagkatao. because our old man is myself, ourself. Sapagkat ang ating lumang pagkatao, yun mismo ang ating sarili. Yeah, sometimes hiding our old man, but can come again, coming more. Minsan man ito'y nagtatago, pero lumalabas at lumalabas pa rin. But at that time, this not need to kill yourself. Just hate your old man and then come to the cross. Pero dumarating na sa pagkakataon na nararanasan ng bawat sa atin ito, hindi po kailangan patayin natin o magpakamatay tayo dahil doon. Kundi kailangan magagalit tayo doon sa ating lumang pagkatao. I want to check many verses, but no time. Marami man tayong versikulo, pero hindi may oras na. Yeah, but this time, please you understand what's the meaning of the be born again. Our old man died on the cross, let's be born again. Pero sa oras ito, yung dapat nating maunawaan ng ating kapanganak muli, na kung ating dati ang pagkatao namatay na sa krus, iyon ang tinatawag na kakapanganak muli. Where's our old man? That's on the cross. Jesus Christ, we died on the cross. Nasaan yung ating lumang pagkatao, namatay ng kasama ni Kristo doon sa krus. Who is our old man? That is bronze serpent, us on the cross. At yung lumang pagkatao natin ay yung tinatawag na ahas na pila. Yeah, Jesus Christ died on the cross, but at the back of on the cross, Jesus crucified. Jesus killed devil on the cross. Si Jesus ay namatay doon sa krus, pero sa kanyang likuran ay tinalo ni Jesucristo ang diablo. Jesus had no sin. He was God. He's God. But He died on the cross for our old man. Si Kristo ay walang kasalanan sapagkat si Diyos, pero namatay siya sa atin para sa ating lumang pagkatao. Yeah, Jesus died on the cross means my old man, myself died on the cross. Kaya yung kamatayan ni si Kristo ay kamatayan ng ating lumang pagkatao sa krus. Yeah, who is my old man? That is serpent, devil. At yung lumang pagkatao natin ay kumakatawan sa diablo, yung ahas. That's why when you look at the cross, you have to see your old man died on the cross. That is serpent. Kaya naman kapag tumitingin tayo sa krus, makikita po natin na yung ating lumang pagkatao, yung ahas na nandoon na napako sa krus. Please you understand, God not angry to our sin because He knows about mankind. Hindi nagagalit ang Diyos kasalanan na nagagawa natin sapagkat alam ng Panginoon kung ano ang tao. Only God angry to our old man because our old man came from the devil. Nagagalit ang Diyos sa ating lumang pagkatao sapagkat ito'y galing sa
Cham. Old men, our old men all the time complain to God. We also say, sometimes I am complaining to God. Dahil yung lumang pagkatao natin yan ang lagi nagre-reklamo laban sa Diyos. Katulad ko, nararanasan ko rin na minsan ako'y nagre-reklamo sa Diyos. Even though this time, sometimes, why so much hard into the heaven, That's why means, say I have something angry to God. Nagkakaroon ako minsan na sinasabi ko, bakit nga ba napakahirap makapasok doon sa kalangitan? Ang nangyayari dito sa akin ay galit ko rin sa Diyos. You also say, sometimes you are angry to God. You are angry to God because why? Why it's very hard to into the kingdom? Alam ko rin na yan ang nagiging karanasan ng bawat po sa atin. Baka nagtatanong tayo, bakit nga ba napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos? But it is not hard. It's not difficult. Already we died on the cross, and then through Jesus Christ, we came into the kingdom. Pero ang totoo, hindi naman po talaga mahirap sapagkat sa pamagitan ng Jesucristo na namatay din sa krus, pwede tayo makapasok sa kanyang kaharian. Where's the old man? Where's your old man on the cross? Nasaan yung ating lumang pagkatao? Nandun na sa krus. Who's your old man? That is serpent. Devil. At sino po yung ating lumang pagkatao? Yun yung ahas, yun ang diyan. That's why when you see your old man, thanks God, and then really come back to the cross. Kaya kapag nakikita natin yung ating lumang pagkatao, ito na may magandang pagkakataon sa atin upang tayo bumalik sa krus. Hallelujah. Amen. Tayo ay sama-sama manalangin. As a Christian, let us understand the meaning of the people again. Naidalangin natin sa Ama na patuloy natin maunawaan kung anong ibig sabihin ng kapanganakan muli. When we heal, when my old man heal and they crucified on the cross. Naidalangin natin na mamatay yung ating lumang pagkatao at mamatay doon sa krus. Let's shout 3 times so much overcome. Oh my soul, Lord God, at tayo may manalangin. Oh my soul, Lord God. Oh my soul, Lord God. And oh my soul, Lord God. Ama namin Diyos, tuloy nga po na kami po ay nagpapasalamat sa pagkasalapagitan po at aming kababayan. Ay patuloy na ikaw, Panginoon, sa aming mga lumang pagkatao sa krus. Nagkikita natin ang mga pinag-condemn. That we are indeed, Father God, being forgiven of God. Matayan ka ba na mapatuloy kami na malayo makapagpuhay sa pagkatiyan ng tunay na nakalay na nagiging kamatayan sa krus. Upang makita namin ang aming lumang pagkatao na galing sa diabo ay naman ay kasama doon sa krus, Panginoon. At maraming karapatan pa ay kinabuhay sa Panginoon sa amin. Ang mga namin ay pagkawang na araw-araw sa amin ay mapangalakad muli tulad ng iyong iniayang sa iyong kasalita sa pamamagitan ng mapangalakad muli, Panginoon. Patuloy na mayahayag namin ay Diyos at naging nakalaban ng Diyos para sa amin mga buwan. Tulad ng ating Panginoon na habang nakikita namin ang aming kapalingan, ito ang magandang pagkakataon upang kami makalapit, upang kami mabuling sa Diyos, upang panilang namin ang biyaya mo, upang panilang namin ang salita mo, upang panilang namin ang iyong mga pangako sa mga bawsa sa amin. Ama, hayaan mo na makita mo namin ang aming kailangan, magawa namin na magandang kailangan. Bakit hindi namin pwede na kulang ng Diyos, pagkos, hindi
Panginoon, na aming natututunan, lahat ng aming narinig, Panginoon Diyos, ay magiging kalakasan at katatagan ng bawat sa po sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin, nasa langit, samay nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang mag-ari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nakakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa baigbi na pagsubok kundi ilay mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. Have a nice day.